Magandang araw po sa inyo mga kabansa. Kayo po ay nasa Iparas kay Paras at ito inyong lingkod Ado Paglinawan ng bumabati sa inyo, Secretary. Magandang hapon, paring Ado. Magandang hapon mga kababayan. Lalo na itong mga napinsala dito sa napaka lakas na ulan at nagbaha ng todo. Marami po na nawawala ng bahay. Marami ang nalunod at di natin alam, baka may mga nadala pa dyan sa hospital. So ito po ang tragedy nitong mga ilang araw ang dumaan at ang sabi ng iba, parang salot daw ito. Parang kinarma na naman uli tayo ng langit dahil may nagsisinungaling. Dahil may nagsisinungaling na naman at umabot yung ilong hanggang sa kanyang tuhod. Ito na daw yung the third Pinocchio event of the year. Nitong ang pangalan niya ay Makoy Jr. So ito po mga kababayan, nagyayabang doon sa zona niya na mayroon daw 5,000 plus na flood project. Pero ang sabi ng ating mga mahal na mga kababayan, nasaan na yung pinagyayabang na mga projects? Dahil kung flood control, hindi dapat naibsan sana ang baha dito sa Metro Manila. Nabawasan. Oo, nabawasan dapat at ang taong bayan ay hindi todo-todo na mapinsala or todo-todo na masakit or masalanta ng bagyo. So ito po, pakinggan natin itong kabulastugan na naman itong Pinocchio na ito. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Isa na rito ay ang Flood Risk Management Project sa Cagayan de Oro River na magbibigay ng pangmatagalang proteksyon sa mahigit 600 ektarya ng lupa at 60,000 nating mga kababayan. Ayan, hindi natin tapusin yon kasi puro kabulahan yon. Pero doon na lang tayo sa ilan yun, Pariado? Sabihin mo nga para ma-emphasize mo. 5,500. Flood control projects. Flood control projects. Now, let me ask you, where are those projects? Ikaw, naglalakad ka dyan sa malapit lang. Hindi ba nabaha ka rin? Ito si Tapero, hindi nakapunta dito kahapon. Si Tapero, naglalangoy. So, ganun po kapinsala ang ating mga kababayan. Pero, nasaan yung pinagyayabang mo na 5,500 projects? Baka, yun yung... Baka projects. Pero walang implementation. Walang implementation. Hindi. Alam mo kasi pag flood project, yun ang favorite ng mga politiko. Yun ang kasi alam mo yung flood control project, mga kababayan, pagka inaano yan sa General Appropriations Act, pagka sinama yan at tinuro ng mga politiko na yun ang ilagay doon sa kanilang mga kanya-kanyang bayan, kanya-kanyang syudad, kanya-kanyang probinsya, happy-happy yan. Kasi maski i-bidding mo yan, pero after 1 month, after 2 months, pag nag-ulan, ligtas na yan. Burado, ebidensya. Burado na. Ebidensya. Sabihin, naulan na so, ang sinasabi ni Ado, wala actually project or there is really minimal project. But it cannot be proven that you cheated or you manipulated the project because there are no more evidence to show na na wala ebidensya.
naanod na ano ba yan sa Tagalog yan? Danod. Naanod na. Naanod na sa baha. Or ano. Kasi The waters wash the evidence. Or water anong tawag niyan? Water system or whatever they call it. So, at saka yun daw ang malakas magbayad, ang kontraktor. kasi talagang nasasagad ng kontraktor yung pambayad niya. Walang proof of life. Walang proof of life. Walang proof of life yung project. So, Nabaha. Kaya nakita natin si kaibigan ko, si Mr. Manny Bonoan, halakak ng halakak nung sinabing 5,500 flood projects. Palakpak siya. Palakpak si Manny Bonoan ng Tusto. So yun po ang tragedy nitong nangyari ngayong baha. May mga iniyayabang na mga flood control projects. Tapos ang daming mga nagko-complain dahil wala naman daw ano bang sinasabi? This is how extensive it is. Walang tulong. Kagaya nung panahon ni Duterte, talagang mayroong mga easing up of the problems, di ba? So, yun po. Ito yung extent sa video. Okay, pakita natin gaano ka tindi ang baha. So, yun po ang istorya po natin. Pagcor, aalisin na yung mga pogo. Ito naman, dinaldaldal naman ng husto na maraming projects pero walang nakita na. Pero bago tayo pumunta sa next video, Secretary, may gusto kong sabihin. Opo. Na ang dalawang naunang mga relief response is from the Office of the Vice President, Sara Duterte. The Office of the Vice President has significantly ramped up its relief operations in response to Typhoon Katrina. Through its Disaster Operations Center, or DOC, the OVP has mobilized relief suppliers and prepared hot meals for distribution in areas impacted by the typhoon, with a focus on the National Capital Region and Region 4A. The relief packages being distributed include food items, hygiene kits, blankets, sleeping mats, mosquito nets, slippers, expandable water jugs, and other essential necessities. The OVP's DOC is at the forefront of all disaster response efforts, coordinating closely with local disaster risk reduction and management councils, or DRRMCS.
Additionally, the OVP doc is actively working with various local government units in the affected regions to ensure the effective delivery of aid. Maski she is out of the country, umaandar yung kanyang opisina. umaandar pa rin yung kanyang opisina. At marami dyan na mga wala talagang ibang magawa kundi laitin lang si Vice President. Lalaitin lang. Ngayon, nakita when nyo. In fact, yun talaga, First response. bakasyon lang talaga niya yun. I-compare mo yung bakasyon ng Vice President out of the country, compare dito sa isang Pinocchio, i-compare mo kung ilang travel. Kaya isa lang ito, at saka Hindi, home country din yan. pamilya, at saka pamilya. Pamilya. Nagbakasyon, hindi lang niya na-predict na may bagyo. Pero, maski man daw may bagyo, yung kanyang Office of the Vice President is still able to help first response or able to respond Rescue to relief. Meron pa isa. Ating mga napinsala na mga Meron pa isa. The Chinese Embassy. Ang bilis ng response ng China. Despite the fact that inaaway pa ng mga military, mayroon pang isang military na inalisan, nag-walk out ang mga totoo na soldier. Ito hindi naman to sundalo kamag-anak lang yata ito. Kamag-anak tapos nalagay diyan. Ngayon, ang pinagtataka ng marami, nasaan na yung pinangako na humanitarian assistance at disaster relief ng mga EDCA bases. Di ba? Yun ang asa na mga Amerikano? Yun ang pinagyabang niya na the real reason or the real intention of the EDCA is really number one, relief. Where is it? May nakita ba tayong kano na naglagay ng kanilang amphibian or whatever? Nasaan yung mga kano, Makoy? Baka hindi yata pinaalis na ni Biden dahil si Biden napagod na Kaya nga sabi nung iba, yung Chinese Coast Guard pumasok na rin sa baha. Of course, joke lang yun. Pero ibig sabihin, yung visibility na nagbibigay ng relief came from the Chinese. Wala pa up to now. From America, wala pa. So, yun pero ito na si Makoy. Parang pinalalabas niya na siya ang bida na naman. Ay, wag na natin pakita yan. Dahil wala naman tayong mapapala dyan. Puro lip service wala na. Lip service. Makikita mo lang yung kanyang bodyguard or yung kanyang sidekick na ano ba yung ganun-ganun. Mas worse pa yata sa kanya yan sa pagdodroga Ang request ko lang doon, wag sana magtabi si Bongbong at saka si Abalos. Kasi parang nagiging prominent yung kanilang ng ganyan, Ganun nila Ganyan. Masyado. Bubble gum. Tama. Naka-bubble gum. Pero magkasama sila at sila daw ang sikat ngayon sa pag-ibsa ng baha sa ating bansa. Si Tony Falcon. Pero may pahabol si Ted Filon. Si Ted Filon bumalik dun sa sabihan natin may mga sinasabi siya na sinishare natin. Na masama ang kanyang lagay dyan sa SONA ni Marcos. Pakinggan natin. Lagi po nating ipaglaban ang tama at ang mabuti. Lagi po nating labanan ang mali at ang masama. Okay, tanong po natin sa ating gagalang-galang na Pangulo, masama ho ba na dagdagan mo ng napakalaking ang program appropriations ang pambansang budget? Mali po ba na pakialaman mo yung pera ng mga miyembro ng PhilHealth? Siguro po naman, sa ganang amin,
kung ito po'y sasabihin namin mali at hindi tama, hindi nyo mamasamain. Dahil yan ang panawagan nyo sa amin, di ba? Na tayo po ay magpatuloy dito po sa pagsasabi na mukhang mali, mukhang hindi tama. At maganda nga yung kanyang quotation dito po sa isa pong English author, politician, and naging miyembro din po ng parlamento ng United Kingdom. Anong kanyang mensahe ng dulo ng kanyang talumpati? Opo, pakinggan nga po natin. Ready ka na ba, big boy? Let not anyone pacify his conscience by the delusion that he can do no harm if he takes no part and forms no opinion. Bad men need nothing more to compass their ends than that good men should look on and do nothing. Wow. He is not a good man. Wow. He is not a good man who, without a protest, allows wrong to be committed in his name. Big words. Ano ho ba sa wikang Pilipino ang ibig sabihin nun, mga kapatid, ha? Opo. Abay, huwag kang manahimik kapag meron ka nakikitang mali. Yan po'y mga salita ni John Stuart Mill, isa pong English philosopher, political economist, at isa rin pong naging miyembro ng kanilang parlamento sa UK. Ipinanganak 1806, namatay po 1873. Yan ang sinasabi niya. Ano ho? Basically po, marami ho nagsabi na yan. Na para mamayagpag ang kasamaan, manahimik ang kabutihan. Yun po yung basically sinasabi. Yan po mensahe dito. Para mamayagpag ang kasamaan, manahimik ang katahimikan. At sabi po niya, hindi ka good man kung ikay hindi nagsasalita sa kamalian na nangyayari sa ating lipunan. So dito po ngayon, sabihin na po natin, tama ba o mali na kalikutin nyo yung pera ng PhilHealth? So, are you a good man or not? Think about it. Palakpakan natin si Ted Pilot. Good man. Budol man! Wala na lang tayo masabi. Nasabi na ni Ted lahat. Oo. Dagdagan pa natin, baka ano na, madapa pa yan. Anticlimactic. Anyway, mga kababayan, dito po kami. Balik uli sa ating episode today. At we will, continue to be a good man. To be a good man. Real good man. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. At sa aking YouTube at Ado Paglinawan, Sekretary, magpaalam na tayo. Iparas kay Paras.